Okay, magandang maga po sa ating lahat. So, salamat po. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay patuloy niyang binibigyan ng ating buhay at lakas. Dito ay hindi po pinag-uusapan ang kung ano, kundi ang tungkol sa ating Panginoong Hesus at tungkol po sa ating kaligtasan. Ngayong pong umaga, naririyan po ang paksa natin na ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Okay? Ito ang isa sa mga layunin ng atin pong gawain ngayong umaga. Nais po nating may pahayag, may paliwanag ang napakahalagang kailangan po ng ating buhay. Hindi lang po yung tayo ay nakakakain ng pagkain. Ang mahalaga po pagka tayo'y nawala sa buhay na ito, alam nating palangit ang ating kaluluwa. So tayo po'y mag-aaral na ng salita ng Diyos. Ang atin pong tagapagsalita ay dadako po sa Vietnam. At siya po'y mangangaral doon ang salita ng Diyos sa dalawang grupo ng tao, sa mga Vietnamese at maging doon po sa mga Filipino na nagtitipon din po roon. So yun po ang purpose. At salamat sa buhay ng ating kapatid na ito. Ito po ay kaya nga po'y titulado na bilang inhenyero ng dapat itayo ay mga building, pero ang kanya pong pinag-ukulan ay ang itayo ang buhay ng tao. Alam po ninyo, kahit napakaganda ng mga building, sira naman ang tao, hindi rin ho maganda. So, atin na pong tatawagan ang ating tagapagsalita, si Brother Rajen, at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Yan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po. At salamat po sa Panginoon. Di na po tayo magpapatumpik-tumpik dahil napakahalaga po ng ating pag-aaral at ating pong buksan ng ating mga Bible, Luke chapter 23 verse 39 hanggang 43. Ako na lamang po magbabasa, mga kapatid, sundan na lamang po ninyo mga mata. Ito po ay yung kwento ng dalawang kriminal na nakapako po sa krus na ang Panginoon po ay nasa gitna. Ito po ang kwento. At siya inilipusta ng isa sa mga tampalasang nabibiti na sinasabi, "Hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Datapat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, "Hindi ka pa baga natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan? At tayo sa katotohanan ay ayon sa katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Datapwat ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama." Verse 42, at sinabi niya, yung kriminal pong nagsisi, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." At ang reply ng ating Panginoon, verse 43, at sinabi niya sa kaniya, "Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso." Yan, ang ating mga pong pag-aaral ay pinamagatan po natin ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Tayo muna po yung manalangin. Aming Diyos namang nasa langit, Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli po'y kami inyong binuhay at ginising. O Diyos, na may lakas at karunungan at ngayon po'y may pagkakataong mag-aral ng iyong pong mga salita. At Lord O God, ipapahaya po namin ngayon ang iyong pong ebanghelyo. At awa O Diyos, tunay na ang iyong lingkod ay iyong pong gamitin mightily sa pangangaral. Kayo po, Panginoon, ang gumawa. Kayo po ang kumilos, Panginoon. Kayo po ang mangusap sa mga tao, magbukas ng puso at kaunawaan. At kayo po, Panginoon, ang magligtas. Nawa po, anuman pong karumihan sa akin ay maging hadlang. Bagkus, Panginoon, makalayang makagawa po ang iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, O Diyos. Kayo po ay aming pinupuri, pinasasalamatan at itinataas. Ito po ay samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Well, alam niyo po mga minamahal, isang nakakatuwang bagay po na tayo nga po sa mga oras na ito ay patuloy pang binibiyayaan ng Panginoon ng buhay. Gaya nga po ng ating pong naulit ng pastor kanina na
hindi lamang po ang mga bagay ng mundong ito ang napakahalaga. May mas mahalagang bagay na dapat po tayo ay makamit. Ang dami nating gustong makuha sa buhay, ang dami nating gustong pinagsisikapan, kaya ka nagtatrabaho, kaya ka nag-overtime, kaya ka nag-aaral na mabuti. Kung ikaw ay isang estudyante, may mga marahil mga kakilala dito, kamag-anak na mga nag-a-abroad dahil may gustong matamo sa buhay na ito. Pero mga kapatid, mga minamahal, lahat ng mga bagay na yan ay hanggang dito lamang po sa lupa. Meron pong isang bagay na inaalok po ang Panginoon na actually na pwede nating matamo, pwede nating makamit. Ano po? Kung tayo lamang po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa mga bago po naming bisita, ito po ay Good Shepherd Baptist Church at ang aming ipinapangaral po dito ay purong salita po ng Panginoon. Ano po? Talagang hanggat maaari, kayo po ay may Bible at may PowerPoint po tayo sana, may verse tayo sa unahan upang inyong makita na talagang ang pangangaral na itinuturo po dito ay mula po sa salita ng Diyos. Ano ba ang buhay na walang hanggan? Tayo muna ay magkaroon ng definition. Ito ay ang buhay sa kabilang buhay, yung life after death na sinasabi, kung saan kapiling natin ang Diyos pang walang hanggan. Madalas niyo po, kung kayo po ay magbabasa o nagbabasa ng Bible, makikita niyo po ang salitang buhay na walang hanggan sa Bible ng napakaraming beses, lalo na po sa New Testament. Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan, syempre, hindi nga po mamamatay. Pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi mamamatay dito sa lupa. Lahat po tayo mamamatay dito, pero merong isang buhay sa kabilang buhay kung saan tayo po ay hindi na papanaw. At kapiling po natin ang ating pong Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng ating pong mga talata. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Mga kapatid, tingnan niyo mabuti yung verse. Ano po? Ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nagkasala tayong lahat po tayo mamamatay. Pero tingnan niyo po yung contrast na binabanggit po ng Bible. Ano sabi? Datapwat, ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Ano po? Yan o, buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Definition pa lamang po ito. Sabi po ng John chapter 5 verse 24, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At inyo po yung kasunod, at hindi papasok sa paghatol. Hindi na daw po papasok sa paghatol. Saan yung paghatol na yon? Paghatol sa kabilang buhay, kundi lumipat sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kung mapapansin nyo sa dalawang verse na ating binasa, mga kapatid, ano po? Ang buhay na walang hanggan, siyempre, buhay ito, ang kabaligtaran nito ay walang hanggang kamatayan na hiwalay sa Diyos. Ang buhay na walang hanggan ay buhay na hindi natatapos kasama ang Diyos. Ang walang hanggang kamatayan, hiwalay sa Diyos, tapos walang hanggang kamatayan naman po. Tingnan niyo po yung ating mga binasang verse kanina, yung Romans 6:23 ulit tayo. Mapapansin niyo po dyan sa verse, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero yung kaloob ng Diyos na walang bayad, buhay na walang hanggan kay Jesus Christ. And then, John chapter 5 verse 24, ano po? Ang mananampalataya sa nagsugo sa akin, kay Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan, hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Mga kapatid, pagka binanggit ang buhay na walang hanggan, nababanggit din ang kamatayang walang hanggan, o kamatayang ika nga po ay sa kabilang buhay. Sadyang tayo po mga kapatid ay namamatay. Pero may isang kamatayang pang binabanggit ang Bible na kabaligtaran ng buhay na walang hanggan. Anong kamatayan yon? Well, ito po. Apocalypse chapter 21 verse 8. Ito po ay huling aklat po ng Bible. Sa mga bisita po namin, ang Apocalypse po o Revelation, yan po ang huling aklat ng Biblia kung saan nandyan na po ang mga
ang mga mangyayari po sa dulo. Tingnan niyo po ang sinasabi ng talatang ito. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya, sa mga kasuklam-suklam, sa mga mamamatay tao, sa mga mapakiapid, sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay saan daw? Dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang, ano sabi? Ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Yung unang kamatayan dito, kung saan tayo po ay mamamatay. Paano tayo ililibing ang kaluluwa natin ihiwalay sa ating katawan, at ito po'y mapupunta sa kabila, at kung ito po'y masumpungan na makasalanan, guilty, gaya ng mga nabanggit dyan, duwag, hindi mananampalataya, kasuklam-salam, mamamatay tao, sinungaling, sabi dyan, ano po? Ayan na daw mangyayari, sila daw po ay dadalhin. Saan? Dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre, na siyang ikalawang kamatayan. At ano po yung ikalawang kamatayan yan? Well, mga kapatid, yan po yung aking binabanggit kanina. Ano po? Ang buhay na walang hanggang tinutukoy ay ang pagpasok po sa langit o katiyakan ng langit. At ang kabaliktaran ng buhay na walang hanggan ay ang walang hanggang kamatayan o ang ikalawang kamatayan. At saan po yan? Sa impyerno. Ano po? Kaya nga, kami po ay nag-imbita sa inyo, mga kapatid, sa mga bisita po namin dahil nais namin na matamo natin ang buhay na walang hanggan at hindi tayo doon sa ikalawang kamatayan mapunta. Ano po? Kung kayo po inimbita, pinilit, pinangakuan na papakainin mamaya, ano po? Para sumama lamang, ibig sabihin mahal po kayo nang nag-imbita sa inyo. Mahal kayo. Bakit? Ayaw nila na kayo mapunta sa impyerno. Dahil ang topic namin, parang nagtuturo kami, paano pumasok sa langit. Parang gano'n na yun eh. Ano po? At nais namin po itong ituro at ipaalam po sa inyo mga minamahal. Kaya, huwag niyong sayangin. Mga kapatid, ako po ay nagsusumamo sa inyo sa mga bisita. Huwag niyong sayangin ang effort ng nagdala sa inyo dito. Nais niya talagang maintindihan mo ito, makinig kang mabuti. Ibaba mo muna yung cellphone mo. Yung nag-imbita, huwag ka din mag-cellphone, baka matisod. Ano? Kayo makinig? Tayo ay mag-aral at nawa ay samahan tayo ng Panginoon sa pag-aaral nating ito. Ayan. Ano nga ba ang buhay na walang hanggan? Katiyakan na ang isang tao ay sa langit pupunta kung sakaling siya ay pumanaw. May ibang mababasa natin sa Bible, kapatawaran ng kasalanan, katubusan sa kaparusahan. In short, ito yung binanggit ni Pastor kanina, ligtas. Ligtas. Ligtas ka na ba? Saved ka na ba? Narinig niyo na ba yung tanong na yon? Ano? Sinabing ligtas, ibig sabihin, hindi ka na papasok sa paghatol, ligtas ka na sa apoy ng impyerno, at ikaw ay may buhay na walang hanggan na sa langit. In short, ang buhay na walang hanggan ay kaligtasan. Kaligtasan po yan, mga minamahal. Sabi ng John 3:16, John 3:16 na agad simula pa lang. Sapagkat kayo na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, take note, hindi mapahamak, saan yan? Impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nasa definition pa lang po tayo, Ang buhay na walang hanggan pala ay hindi pagkapahamak. Kung hindi ka mapapahamak sa impyerno, meron kang buhay na walang hanggan. Ano po? Okay, tapos na tayo sa ating introduction. Ngayon, ating pag-isipang mabuti ang mga bagay na ito, mga kapatid. Isang bagay na ika nga po ay ating laging nakukuhang tanong, ako po bilang isang mangangaral. Pag ako po'y nagtuturo sa Bible study, karaniwan sa mga narinig kong tanong ay ang tanong na ito, Brother, pwede bang matiyak ang pagpasok sa langit kahit buhay pa? Ano? Di ka pag tayo tinanong, tiyak mo na bang sa langit ka pupunta? Di ka ang karaniwang sagot ng mga tao, may nakakatiyak gani yun? May nakakaalam ka po niyon? Ano? Well, ito po ang karaniwang sagot ng mga tao. Ano? Ang sabi nila, walang nakakatiyak niyan. Sa kabila pa magkakaalaman. Hindi kasi, hindi.
Hindi natitiyak ang langit. Bakit? Kasi nagkakasala pa tayo. O kaya naman, bahala na ang Diyos. Alam niyo po yung SLN? Sumalangit nawa. Pag-pray na lang natin, sana'y sa langit pumunta. Pag may namamatay, sana'y sa langit pumunta, sumalangit nawa. Parang ang dating itsambahan na lang, bahala na ang Diyos. No! Ang Bible ay nagtuturo ng isang tiyak na katotohanan. Kaya po kami nag-imbita dito dahil maraming tao hindi alam yan. Hindi alam na pwedeng matiyak ang langit. Bigyan ko yun ng isang example Halimbawa, apostol. Sa inyong palagay, ang mga apostol ng Panginoong Hesus ay tiyak na sa langit pupunta noong nung panahong sila'y nabubuhay pa? Sige, sa tingin ba ninyo, ang mga apostol noon, ang mga apostol, ang mga mangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, mga disipulo niya, noong sila po'y buhay pa, tingin ba ninyo, tiyak nilang sila'y palangit? Tingin nyo, tiyak kaya nilang sila'y palangit? Well, bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon o halimbawa, isang senaryo. Halimbawa, makinig, kasama ako dito. Halimbawa, ang ating imbitadong speaker ay si Apostol Pedro. Invited speaker natin, buhay pa si Pedro, buhay pa. Inimbita natin si Apostol Pedro bilang speaker at ang kanyang topic din ay ang pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Itinuro niya sa atin yung mga verses, tinuro niya sa atin mga John 3:16, John 14:6, Acts 4:12, at kung ano-ano pa. Ngayon, ako kasi matanong. Halimbawa, si Apostol Pedro ay nagtuturo. Apostol Pedro, pwede pong magtanong? Sige, magtanong ka, sabi sa akin. Ang tanong ko, Apostol Pedro, ikaw pag namatay, tiyak ang sa langit pupunta? Tiyak mo bang sa langit ka pupunta, Pedro, pag ikaw ay namatay? Halimbawa na lang, ang sagot ni Pedro ay, naku, hindi pa pinagsisikapan ko pa. Kung yun ang sagot ni Pedro, alam niyo kung anong mararamdaman ko? Alam niyo kung anong mararamdaman ko? Kakabahan ako. Matatakot ako. Bakit? Alam niyo kung bakit? Kung ikaw nga na apostol na ni Kristo, ikaw nga na madami ng alam, ikaw nga na nagtuturo, ay hindi pa tiyak, ay paano pa ako? Na tinuturuan mo lang. Tama? Tama? Kaya alam niyo mga kapatid, yan ito isang nakakapangambang bagay, kung ang isang tagapangaral na siya na mismo ang nagtuturo ay hindi tiyak kung saan siya pupunta pagpanaw, ay nakakatakot talaga yan. Pari man yan, pastor, ministro, preacher, alam nyo, para malaman nyo kung ang inyong samahang ika nga po ay Kristyanismo ika nga po ay totoo, tanongin nyo yung nagtuturo. Ikaw pag namatay, kayo po pag namatay sa langit pupunta, pag yan ay hindi tiyak, umalis ka na dyan. Ano pang mapapala mo dyan? Siya nga hindi. Siya na nga nagtuturo. Siya na nga na magaling at maraming alam ay hindi pa tiyak. Ano pa ang magagawa ng tinuturuan lamang? Ngayon, tanungin nyo, ikaw ka brother Rajen, kung sakali pumanaw, tiyak mo kung sa langit ka pupunta, ay 100%, dagdagan mo pa ng 1,000%, tiyak mong sa langit ako pupunta. Oo. Hindi dahil ako'y magaling. Yan, nandiyan ang aking nanay. Tanong nyo kung aking buhay mabait. Hindi. Ako po'y, mamaya, makikita po ninyo mga kapatid, mga minamahal. Gusto ko lang pong sabihin at establish ang katotohanan, mga kapatid. Ngayong umagang ito, nawa, iset mo sa isip mo, Panginoon, sana bago matapos ang pagkatapos ng mensaheng ito, matiyak ko din ang buhay na walang hanggan sa langit. Okay? Okay, tingnan natin. Siyempre, Bible verse tayo. Hindi pala palagay lang. Hindi kuro-kuro lang o ikangay kathang isip. Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. 2 Corinthians, sino nagsulat? Apostol Pablo. Anong sabi ni Apostol Pablo? Chapter 5, verse 8. Na malakas ang loob namin. Ang sabi ko, naibig pa nga namin ang mawala sa katawan at mapasatahanan kasama ng Panginoon. Ano sabi ni Pablo?
Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang mawala sa katawan, ibig sabihin, mamatay na, humiwalay na yung kanyang kaluluwa. Saan daw siya uuwi? Saan daw uuwi? Mapasatahanan kasama ng Panginoon. Tiyak ni Pablo na siya'y kung sakaling siya'y pumanaw, siya'y uuwi sa tahanan kasama ng Diyos. Saan yun? Palangit. Ano ba? O si Pablo din ito, Filipos, si Pablo din po nagsasalita dito, sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ang mabuhay sa laman ang siya kong palad, ito'y magiging mabungang pagpapagal. Naiwan ko nga kung anong aking pipiliin. Sa pagkakataong ito, si Apostol Pedro po ay nasa death row. Siya po ay malapit ng bitayin. Ngayon siya ay nagkakaroon ng pag-iisip. Ano ba talagang mas gusto ko? Ano ba talagang mas nais ko? Ang mabuhay pa o ang pumanaw na? Tingnan niyo po ang sunod na verse. Sapagkat ako'y nagigipid sa magkabila. Kasi kung siya daw ang tatanungin, gaya ng binasa ko kanina, akong may nasang umalis. May nasang umalis na. At saan pupunta? Sumakay Kristo, sapagkat ito'y lalong mabuti. Look, Apostle Paul is may assurance na siya talaga ay sa langit pupunta. At hindi lang siya, pati yung kanyang mga sinusulatan. Tingnan po yung kanyang mga sinusulatan. Ano sabi niya? Filipos pa rin tayo, chapter 3, verse 20. Sabi niya sa mga mananampalataya sa Filipos, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasaan daw? Nasa langit. Pagkamamamayan, ibig sabihin, doon tayo uuwi balang araw. Doon tayo pupunta. Doon talaga tayo nakatira. Tayo mga kapatid, yung kanyang mga sinusulatan, tayo po ay sa Panginoon uuwi balang araw sa langit. Yan ang kanyang ina-assure sa kanyang mga sinusulatan dyan sa mga taga-Filipos. Mula doon, hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ito naman, si Apostol Juan. Si Apostol Juan, chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo. Ang kausap po ay mga mananampalataya, mga Kristiyano na, upang inyong maalaman na ano? Na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Ano sabi ni Apostol Juan sa kanyang mga kausap? Buhay, siyempre, nung sinulatan niya ni Juan, buhay pa yung kanyang mga kausap, tama? At ano kanyang sinabi? Gusto ko lang ipaalala sa inyo, mga kapatid, na kayo, na mga sinusulatan ko, ay mayroon na, hindi magkakaroon o nagkakaroon, ano sabi niya? Mayroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Pwede bang matiyak ang pagpasok sa langit kahit buhay pa? Yes! Ano po? Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon sa ating binasa kanina, yung kriminal na nakapako sa krus. Buhay pa yon, buhay pa, naghihingalo lang. Nung siya po ay tumawag sa Panginoon, anong reply ng Panginoon sa kanya? Ngayon, kakasamahin kita. Saan? Sa paraiso. Buhay pa yung kriminal. Napangakuan na siya'y sa paraiso pupunta. See? Kahit buhay pa, tayo po ay makatitiyak. Ano po? Ang sagot ay yes. So, ang tanong ko naman sa inyo, mga kapatid, mga bisita namin, ang tanong, may katiyakan ka na ba ng langit? Kung wala pa, salamat sa Panginoon, ikaw ay nagpa-unlock sa imbitasyon. Okay? Opo, yung nag-imbita sa inyo, tanongin nyo, ikaw pa langit pag namatay. Oh, sumagot na. Tanongin nyo din. Alam nyo kung bakit kayo kinulit na dalhin dahil meron silang naranasan, meron silang nalaman, dahil mahal ka nila, gusto nilang malaman mo din. Oo, parang isang batang nakakita ng parang may sakit. Parang may sakit, tas nakakita ng lunas na sakit. Yung kanyang nalamang ika nga po ay sakit sa kanyang karamdaman, ay ang kanyang mga kamag-anak ay may sakit din. Pag nakakita siya ng gamot, sasarilinin niya yung gamot. Sasarilinin mong gamot? Di ba hindi? Tama? Sasabihin mo yun sa mga mahal mo sa buhay. Sa mga kaibigan mo, sa mga kakilala mo, dahil gusto mong sila'y gumaling din. Yan po ang aming natagpuan. Ang buhay na walang hanggan. Ang problema, bakit nga ba nahihirapan tayong tayakin ang pagpasok sa langit? Bakit nga ba? Well,
Simpleng sagot, kasalanan. Alam mo kasi na nagkakasala ka pa. Alam mo, kilala mo ang sarili mo. Alam nating tayo ay maraming ginagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Actually, biblical po yan. Ang sabi po ng Isaiah 59 verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagpakubli ng kanyang muka sa inyo upang siya'y huwag makinig. Tingnan po, anong nangyari? Pinapaghiwalay daw po ng ating kasamaan, tayo at ang Diyos. Tapos yung ating kasalanan, ang nagpakubli ng kanyang muka sa atin. So, ibig sabihin, talagang merong namamagitan sa atin at sa Diyos kung bakit tayo hindi makalapit sa Kanya, hindi tayo makapunta sa Kanya dahil ng kasalanan, kasamaan, karamihan. At sabi po ng mga awit, chapter 5, verse 4 and 5, verse 4, yun po ang sabi ng Biblia. Sapagkat ikaw ay di isang Diyos na may kaluguran sa kasamaan. Ang Diyos daw po ay hindi isang Diyos na masaya sa kasalanan. Ano? Tingnan niyo po yung naka-highlight. Ang masama ay hindi tatahang kasama mo. Sa langit, hindi po pwede doon ang masama. Hindi pwede doon ang makasalanan. Kaya talaga ang hirap nga naman talagang alamin, brother, paano kayo nakatiyak? Ay, gayon pala. Well, makinig ka pang mabuti. Huwag kang kukurap. Huwag kang madidistract. Ano po? Yan, ang hambog ay hindi tatayo sa iyong paningin. Iyong kinapopuotan ang lahat ng mga manggagawa ng kalikuan. Okay? Ano pa? Apocalypse 21 verse 27. Tingnan niyo po ang mga deklarasyon ng Bible. Mag-jot down kayo. I-check niyo sa mga Bible niyo kahit anong version pa yan. Nandiyan po ang ating mga talata. At hindi papasok doon. Ang tinutukoy diyang doon ay ang buhay na walang hanggan sa kabila. Ano po? Sa anumang paraan, ang anumang bagay na karumal-dumal. Ano? Hindi daw papasok doon ang marumi. Hindi papasok doon ang makasalanan. O siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasilungalingan, kundi yaon lamang nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Ano? Yan. Ang ating at ang nakakalungkot nito, mga kapatid, talagang problema natin ang kasalanan. At ang kasalanan ito, na taglay-taglay natin at nagagawa natin, ay hindi maliit na bagay para sa Diyos. Kaya talagang, kung makikita ninyo, napakahigpit ng standard ng langit. Walang papasok ditong marumi, walang papasok ditong makasalanan, hindi ako tatahang kasama ng anumang makasalanan, walang papasok ditong kahit sino man na merong kahit tuldok man lamang ng karumihan. Ano po? Bakit gano'n na lamang po kataas? Kasi hindi nga po maliit ang kasalanan para sa Diyos. Look at these verses. Tingnan niyo po ito ha. Tingnan niyo po ang deklarasyon ng Biblia. Ano? Romans 1:21. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mga mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ano po? Tingnan niyo po yung verse na yan. Alam niyo po, para sa akin yan ang talagang isa sa mga verses na nagpapakita ng matinding kasalanan ng tao. Bakit ho? Tingnan niyo po ang sabi ng unang phrase. Sapagkat kahit kilala mo, kilala natin ang Diyos. Ano sabi dyan? Siya'y hindi niluwalhating tulad sa Diyos. Hindi daw po natin siya tinarato na Diyos. Ni pinasalamatan na daw ating ginawa. Ni walang kabuluhan natin siya. Ni walang kabuluhan. Brother, okay pala simba. Brother, okay madasalin. Brother, okay kasama sa mga ganto-gantong mga grupo. Ako'y relihiyoso, brother. Pero alam niyo po, mga minamahal, ano ang deklarasyon ng Bible? Hindi natin siya niluluwalhating tulad sa Diyos. Bigyan ko kayo ng isang ilustrasyon para mas lalo niyong maintindihan. Ano? Kita niyo yan? Alam mo, kilala mo ang Diyos. Alam mo na ang karunungan mo'y galing sa Kanya. Ang lakas mo'y galing sa Kanya. Ano po? Ang iyong buhay ay mula sa Kanya. Ang iyong kinakain at lahat ng iyong iniinom at maging ang mundong ito, ang tahanang ito na ating kinalalagyan ay sa Kanya galing. Pero ang nakalulungkot na bagay, mga minamahal, ay ito. Ang sabi ng Biblia, hindi Diyos ang trato mo sa Diyos. Unuulit ko,
Hindi Diyos ang trato mo sa Diyos. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanyang saan nga ba yun? Sa Luke yata yun, Luke chapter 6. Ang sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon ay hindi naman ninyo ginagawa ang aking mga utos? Kahit Panginoon at kahit Diyos ang tawag mo sa Kanya, hindi doon ang pamantayan. Ang pamantayan ay ang buhay mo. Ang pamantayan ay ang mga buhay natin, na kahit pa Diyos ang tawag natin o Panginoon ang tawag natin sa Kanya, ang nakalulungkot na bagay ay ito, mga kapatid, mga minamahal. Ang naging trato natin sa Diyos ay siya'y parang naging katulong na lamang natin. Saka naalala pag may pangangailangan. Gamit para tuparin ang ating mga pangarap sa buhay. Opo. Isang tanda ko ng ilustrasyon, isang mangangaral na nagturo sa akin at ako'y nakarelate dahil ganun din ako. Nung college nga naman, lalo na po nung 5th year, mga kapatid, nung ako'y 5th year na, kasi ako po tapos nga po ng mechanical engineering, nung 5th year na ako, alam niyo po, alam ng aking ina, ako'y laging tuwing linggo'y sumisimba. Oo, nasimba talaga ako tuwing linggo. Walang palya yan. Walang palya. Naging madasalin. Natutong magdasal ng kung ano-ano. Oo, matutong lumapit sa kung saan-saan. Ano ba? Talagang ganun. Ang puntos, naging relihiyoso. Nagpe-pray, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Bigyan niyo po ako ng kalakasan, pinansyal na pangangailangan. Panginoon, kasi gusto ko pong maging mechanical engineer. Parang wala namang mali, di ba? Wala namang mali sa prayer. Pero anong problema doon? Ito ang problema. Ano talaga ang hanap ko? Ang Diyos ba talaga ang hanap ko? Di ba hindi? Ang hanap ko ay ang pangarap ko. Nasaan ang Diyos? Katulong. Genie. Gamit. Ang gusto ko talaga ay ito. At ginagamit ko lamang na tulay ang Diyos para makuha yung mas gusto ko. At ang Diyos ay gamit lamang sa aking paningin. Ganon. Ano po? Mga minamahal, just imagine, tinan niyo po itong, sabi niya ha, siya ay hindi nilawalhating tulad sa Diyos, ni pinasalamatan, kundi bagkos ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid. Tas nga po dito ang mga nanay, tas nga po ang mga nanay na, naniniwala ako, kayo po ay naglalaba para sa inyong anak, tama? Nagluluto. Yan, ano pang ginagawa ninyo? Naghuhugas ng plato, tama? Anong inyong mararamdaman? Pag dumating ang kaklase at kabarkada ng inyong anak sa inyong bahay, tapos, ang pagpapakilala sa iyo, ay ito nga pala, yung naglalaba para sa akin. Ito nga pala yung nagluluto para sa akin. Ito nga pala yung naghuhugas ng plato namin. Anong mararamdaman nyo? Ha? Tunay naman na, ginagawa mo naman yun, tama? Ginagawa mo. Pero bakit ka nagagalit at maiyamot na ganon ang pagpapakilala sa iyo? Kasi hindi ikaw lang yon, tama? Hindi lang ikaw yon. Ikaw ay kanyang magulang. Ikaw ay kanyang ina. Tingnan po, kayo nasasaktan dahil ang naha-highlight lamang iyong nagagawa. Parang dating ikaw ay gamit at katulong at hindi magulang, right? Hindi natin namamalayan. Sa ating buhay, ganyan din po ang trato natin sa Diyos. Parang siya'y tulay, gamit lang para kunin natin ang ating gusto. Oo. Tingnan mo, yung pagsimba mo ngayon, pilit ka pa. Hindi ko sinasabing lahat ha. Meron naman yatang sadyang sumama. Dahil may Jollibee daw pagkatapos. Talaga meron pa din. May suhol pa din eh, Pero lamang po yun. Pero mga kapatid, tingnan po natin ang ating mga puso. Alam niyo po, ang gustong makita ng Panginoon, yung puso mong tinatanggap yung tunay. Hindi ka na nagja-justify. Hindi, brother. Tunay yun. Tunay yun, mga kapatid. Talagang ganyan po ang ating mga puso. Tingnan niyo to ha. Ang sabi dyan, sa Romans 1:25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang, ha? Sila daw ay sumamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Mas mahalaga na ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos at hindi yung Diyos na nagbigay. Gamitin ulit natin naman ang mga ama. Mga ama naman, mga ama.
O, sino pong mga tatay na dito? Para fair. Yan, mga ama naman. Nagtatrabaho ka, nagpapakahirap, nag-o-overtime, may mga nag-abroad pa malamang. Tama, tama, tama. Para sa inyong pamilya, para maibigay mo ang gusto ng iyong anak at kailangan ng iyong anak. Pero nung tinanong mo ang iyong anak, magbigay ka nga ng top 5 na importante sa buhay mo. Top 5 na importante sa buhay mo. Kung nakita mo ang laman ng kanyang puso, ang number 1, cellphone. Number 2, television. 3, baon. Number 4, laptop. Number 5, bahay. Anong mararamdaman mo? Na mas mahalaga ang mga bagay na ibinigay mo. Mas mahalaga sa anak mo ang bagay na binigay mo. Pero yung ikaw na nagbigay, hindi mahalaga. Sakit na. Sakit na. O kung may anak dito na ganyan ng puso, magbago ka na. Kapatid, at kaya ko ginagamit na example yan upang inyong maramdaman na ganyan ang pinaparamdam natin sa Diyos. Yan tayo sa Panginoon. Pag tinignan kung sinong number 1 sa puso mo, lalo na tuwing linggo, ang number 1 ay ang labada. O kaya ay assignment. O kaya ay overtime. Pero paano mo magagawa yan kung hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay at lakas at karunungan? Tingnan po, ang kasalanan mga kapatid, hindi yung ikipumatay, nagnakaw, at iki-terorista at kung anuman, o drug addict or what, kriminal. Actually mga kapatid, diyang ganyang uri ng kasalanan ay hindi po sisimple sa Panginoon. Ang kasalanan mga kapatid ay nagmula sa mababaw at maliit na pagtingin sa halaga ng Diyos. Kaya nga madali sa taong pumatay, magnakaw, ay dahil hindi niya pinapahalagahan at wala siyang takot sa Panginoon. Ano ba? Kapatid, dyan po ang puso natin, yan ang buhay natin. At bukod pa dito, lantaran nating sinusuway ang Diyos. Lantaran. Kahit alam mo na mali ang iyong ginagawa, wala kang pakialam. Kahit alam mong kita ka niya, ginagawa mo pa rin. Ito yung ilustrasyong lagi kong nagagamit sa mga estudyante. Ano? O, tingnan niyo po yan ha. Kung may paraan na makuha ko sa utak mo ang mga bagay na iyong inisip at nakita sa loob ng 1 linggo. Yan ha, may USB port ka sa iyong ulo. Ano? Dinownload ko. Ano po? Yung inisip mo sa loob ng 1 linggo. Tapos pagka-download ko, ginawa kong video. Ano? Papayag ka ba na ipapalabas ko dito at panonoorin natin? Yung inisip mo sa loob ng 1 linggo. May papayag? Ha? Siguro, pag nakita namin lahat yon, baka magtago ka bigla. Tama? Mahihiya ka sa amin. Kahit ako, halimbawa, kahit gano'ng kaganda at kabiste ng aking damit, ang Diyos kita ang puso at isip ko. Pwede maganda ang ating pagkataong panlabas, pero kita ng Diyos ang lahat ng ating inisip at ginawa. Sa amin nga na makasalanan din nahihiya ka, di lalo na sa Panginoon, na banal, at wala kang maitatago sa Kanya. Kita niyang lahat. Ang sabi nga po ng Bible ay ito, Jeremias 23:24, may makapagkukublibag ang sino man sa mga lihim na dako na di kong makikita siya, sabi ng Panginoon. Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa, sabi ng Panginoon. Tingnan po sabi niya, meron daw po bang makapagtatago sa mga lihim na dako at hindi ko siya kita? Kahit nasa ilalim ng lupa, patay ang ilaw, sarado ang pinto, nasa ilalim ng kung anuman, nagtatago, kita ka pa rin ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Kanya. At anong nakita niya? Genesis 6:5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yan ang deklarasyon ng Biblia. Pawang masama lamang na parati. Ang Diyos po ang nakakita niyan. Ano? Pag ang Diyos ang nakakita, hindi po yan magkakamali. Pwede mong sabihin na, brother, ako na may kabutihan din sa aking buhat, ginagawa. Pero kapatid, kaibigan, mas kilala ka ng Diyos at yan ang deklarasyon ng Biblia sa lahat sa atin. Ano po? Kaya, tingnan po ang sabi ng Bible, John 3:19. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw ng sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Mangaral ka sa palengke, mangaral ka sa mga kung saan-saan diyan, mamigay ka ng mga babasahin, anong harap ng tao, brother, may pera ka diyan.
Kung pera na lang ibinigay mo, magaling pa. Ganyan ang tao. Oo. Pagkakalokohan, tuwang-tuwa sa usapan, pag nagbanggit ka ng patungkol sa Panginoon, maglalayo ang parang masasamang espiritu. Kasi boring, kasi corny. Ano po? One time nga po mga kapatid, isang testimony, noong ako po ay hindi pa po membro dito, ako'y malapit ng mabaptize, pinilit ako ng mga kabarkada ko na uminom. Kasi sabi ko, graduate na ako dyan, hindi ko na ginagawa yan, ayaw ko na. Pero pinilit nila ako. Pinilit talaga nila ako. So, kahit hindi pa naman ako baptized noon, sabi ko, last na ito, last na. Pero alam nyo kung anong ginawa ko? Sabi ko sa kanila, di inuman, di pulutan. Sabi ko, pwede gang mag-pray muna tayo bago magsimula. At yun, natawa kayo. Natawa din sila. Bakit? Kasi parang hindi bagay, tama? Parang hindi bagay, ano? Ibig sabihin, alam nilang kasalanan yon. Hindi nila mailapit sa Diyos eh. Tama? Oo. Mga kapatid, mga minamahal, tingnan niyo po ang puso ng tao. Alam niyang mali. Pero mas ginugusto niya ang mali kaysa sa tama. Yan ang tao. Kaya po ang Diyos, ito, dahil sa kasalanan, hindi matiyak ang buhay na walang hanggan, pero may isang bagay na tiyak. Ano yung tiyak na bagay? Kung hindi ka sa langit pupunta, kung hindi ka tayak sa langit pupunta, kung hanggang ngayon hindi ka pa rin tiyak, sinasabi ko sa iyo ngayon, kapatid, kaibigan, ito'y tiyak. Kung wala kang katiyakan ng langit na bayan, ito ang iyong pupuntahan. Unang Korinto 6 verse 9, o hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosa, ni ang mga magagalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga maglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kapatid, binasa ko lang yan, pero may makikita ko hindi ang mga kasalanan talagang kasalanan. Tapos sabihin kami mapanghusga, hindi. Ang Diyos po ang nagsabi. At wala tayong magagawa. Deklarasyon niya ng Biblia. At tinan niyo pa, anong gusto ko ipuntos? Ang mga makasalanan, ang sabi ng Bible, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kung hindi mamanahin, ito'y binasa na natin kanina. Apokalipsis 21:8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, kasukla-pusukla, mamamatay tao, mga mapakapid, mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga kapatid, kung hindi tatanggapin at hindi welcome sa kaharian ng Diyos, saan daw po pupunta ang mga makasalanan? Ang sabi ng Bible, sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Mga bisita namin, mga kaibigan, ito po'y katotohanan. Gusto ko munang makita ninyo yung pangangailangan talaga ng buhay na walang hanggan. Kasi pag kami mamimigay dyan ng tracts, mga ngaral kay Kristo, ayaw nilang tanggapin dahil isip nila, okay na ang buhay ko. Ang kailangan ko'y pagkain, ang kailangan ko'y pera, ang kailangan ko'y trabaho. Hindi nila nakikita na may mas malaki tayong problema. At yun ay kung sakaling dumating ang araw ng pagpanaw, may naghihintay na walang hanggang kaparusahan sa mga tao. Kahit gaano kadami ang iyong insurance, kahit gaano kalaki ang iyong naipon, at ang ganda ng iyong business, 1 lindol lang, patay ang mga tao. Mga kapatid, ako'y naiiyak dahil ganong kabilis maubos ang buhay. 21,000 plus na tao. Patay. Isang iglap. Huwag nawang mangyari. Pero biyaya, buhay ka pa ngayong umaga. May pag-asa ka pa. Huwag mong palampasin ito, kaibigan. Hindi aksidenteng dinala ka ng Diyos dito. Baka ilang beses ka nang inimbita, ngayon ka lang pumayag. Well, baka ito na ang pagkakataon, kaibigan, na ang Diyos ay kumakatok sa iyo ka at wag mo nawang anggihan. Pero may problema. Brother, puro problema na tayo.
Hindi, ito po yung magandang problema. Bakit? Kasi, kanina pinagdiinan ko, ang makasalanan ay hindi papasok sa langit. Walang buhay na walang hanggan ng makasalanan at pa-impyerno. Pero brother, yung una nating binasa kanina, yung kriminal na nakapako sa krus, kriminal yon, masama yon, baka nga mas mabait ka pa doon. Pero bakit pinangakuan ni Kristo ng ganito? Ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. How come? Kayo ba'y magnanakaw? Kayo ba'y kriminal? Kayo ba'y nasa death penalty? Yung sinabihang yan ng Panginoon na kriminal, yan lahat, baka nga nakapatay na din yon. Ano po? Pero pinangakuan ni Kristo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Ating tingnan mabuti ang buong pangyayari. Atin pong tingnan mabuti itong picture na ito, ha. Yan, yung po ay mula credits sa The Passion of Christ. Ito po yung binasa natin verse kanina. Nagsalita yung unang kriminal, inalimura ang Panginoon, hindi bagay ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Tingnan niyo po yung taong yan. Alam niya siya'y makasalanan. Nakapako na nga sa cross at naghihirap dahil ang kanyang ginawang pagkakamali. Tingnan niyo po, wala pa ring pagsisisi. Wala pa ring pagpapakumbabang loob. Parang sinisisi pa ang Diyos na siya'y nasa ganyang kalagayan. Kapatid, huwag ka nawang ganyan. Sana may puso ka na ngayong magpakumbaba at hinahanap ang katotohanan. Pero biyaya, alam niyo, biyaya, dalawa itong katabi. Kasi talagang hinayaan ng Panginoong maging dalawa ito upang makita natin ang napakalaking pagkakaiba. Nagsalita yung isang kriminal. Sabi niya sa kanyang kapwa kriminal, hindi ka pa baga natatakot sa Diyos. Tingnan, may takot na siya sa Diyos. May takot na siya. Yamang nasa ganito kang kaparusahan. Ano po? Ano sabi niya? Makatwiran lang na maparusahan tayo dahil sa ating mga nagawa. Wow! Anong lumalabas sa kanyang bibig? Pagsisisi, pagpapakumbaba, at pagtanggap na talagang siya'y dapat na parusahan. Yan ang pusong hinahanap ng Panginoon. Opo. Tapos, pero si Jesus, di siya gumagawa ng anumang masama. Kasi narinig niya yung mga sinabi ng mga tao. Alam niya si Jesus ay nangangaral. Alam niya si Jesus ay tagapangaral. Alam niya si Jesus ay nagtuturo at mabuting tao. Pero, nakapako sa krus. Alam niya na itong si Jesus na ito ay may ginagawang pagliligtas. Kaya naman, si Jesus ng kanyang tinawag at ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ulitin ko ha, Jesus, sinong tinawagan niya? Si Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Anong ginawa niya? Ang pinagkatiwalaan niya na makapagdadala sa kanya sa kaharian ng langit ay sino? Si Jesus. At ano ang napakatamis na pangako ng Panginoon? Katotohanang sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Kapatid, tingnan ninyong mabuti ito. Ang taong yan, hindi siya naging mabuting tao. Tama? Hindi niya natupad ang 10 utos. Hindi na rin siya nakasali sa religion ni Jesus Christ. Hindi na siya nabautismuhan. Pero palangit. Bakit? Ang sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sa kabila ng siya'y makasalanan, siya'y maraming ginawang pagkakamali. Kaibigan, kay Jesus lamang siya nagtiwala. Si Jesus po ang paraan upang matamo natin ng buhay na walang hanggan. Hindi yung ikinatawag lamang kay Jesus, kundi talagang ipinagkakatiwala mo, sinasampalatayanan mo, na ang iyong mga kasalanan ay nabayaran na niya sa krus ng Kalbaryo. Opo, mga kapatid, hindi sa mabuting gawa makakamit ang buhay na walang hanggan. Tingnan niyo po ang sabi ng talata, Ephesians 2:8 and 9. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ano daw? Paano daw maligtas? Pamamagitan ng pananampalataya.
Hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Napakalinaw ng Bible, mga kapatid. Hindi sa gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Pagdating sa langit, walang magmamayabang na kaya siya nandun dahil siyang magaling at mabait. Lahat ng nasa langit, si Jesus ang bida at magaling. Dahil walang nandoon dahil niya. Ang mga nandoon sa langit, lahat dahil ni Jesus. Hindi sa 10 utos makakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi sa 10 utos. Galatians 2:16. Bagamat nalalaman na ang tao hindi inaaring ganap o pinapawalang sala sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Yan po, ang pagka-absuelto daw po sa kasalanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Upang tayo ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat walang gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sino mang laman. Wala daw pong mapapatawad, walang mapapawalang sala sa paggawa ng kautusan. Lahat daw po ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi sa relihiyon makakamit ang buhay na walang hanggan. Ano ngayon kung may relihiyon ka, dadalhin ka ba niyan sa langit? Hindi, dahil hindi yan ang nagdadala sa langit. Hindi po ito mga ito. Tumatawag kay Jesus Christ na Lord, Panginoon, Panginoon. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi ang lahat, ang bawat nagsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, automatic sa langit ang punta. Ano po? Kundi ang gaganap lamang daw po ng kalooban ng Ama na nasa langit, hindi ka maliligtas ng iyong relihiyon. Hindi sa paghahandog makakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi. Tingnan po, Hebrews 10:5 and 6. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit ang isang katawan ang sa akin inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga haing tungkol sa kasalanan ay hindi ka nalugod. Tingin ganinyo, sapat na magbibigay ako ng lupa, magbibigay ako ng building, magbibigay ako ng gantot, ganyan sa simbahan, ay mababawasan na ang aking kasalanan. Hindi po. Hindi po pag-aalay o hain, paghahandog, makakamit ang buhay na walang hanggan. Hindi sa mga santo, sa mga santa makakamit ang buhay na walang hanggan. Kasi sino pang pinagtatawag mo? Ay, yan sabi ng Bible, mga Gawa, chapter 4, verse 10 to 12. Talastas ninyong ang inyong lahat, at ang buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. Yan verse 10 po yan, verse 10. Binanggit ang pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret. And then punta po tayo sa verse 12. Verse 12. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. May iba daw po bang pangalan, mga kapatid? Wala na. Wala na. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, never sinabi ng mga apostol at mahaharap niyo sa Bible na may tawagin kayong ibang pangalan. Ang sabi ni Jesus ay ako ang daan. Ako ang daan. Hindi kami. Ako ang daan. At ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yan po ang sabi ni Jesus. Pamamagitan ko, hindi niya kailangan ng tulong mo. Pamamagitan ko, hindi namin, hindi niya kailangan ng tulong ng iba. Sabi niya, sa pamamagitan ko. Siya lamang po ang paraan patungo sa buhay na walang hanggan. Pag-isipan niyo itong mabuti. Bakit kailangan pang magsakripisyo ni Kristo ng buhay niya? Kung kaya mo naman pala. Di ka? Kung bautismo, binyag, relihiyon, pag-aalay, paghahandog, mabuting gawa, 10 utos, kung yun ang paraan, kung pwede palang pumunta ng langit sa pamagitan ng mga bagay na yun, bakit kailangan pang magpakasakit ni Kristo? Bakit kailangan pa? Alam niyo kung bakit kailangan niya? Kasi hindi mo kaya. Kaya nagpadala ang Diyos ng tagapagligtas dahil hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Simple. Kaya, alam niyo ba kapatid, I declare you, last ko na naman to, sasabihin ko sa inyo, kung yung mga bagay na yan,
Bautismo, relihiyon, si Maria, mga santo, mabuting gawa, ang iyong pinagkakatiwalaan, sa impyerno ka pupunta, kaibigan. Si Jesus lang ang daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, walang sino mang pupunta sa langit, sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Diniin niya yun. Ibig sabihin, wala nang iba, walang ibang option, hindi siya isa sa daan, hindi siya pinakamagandang daan, siya lamang ang daan. Kaya kaibigan, dapat ito ang iyong gawing daan. Pag hindi ito ang iyong daan, hindi sa langit ang iyong punta, lahat ng daan pababa na. Lahat ng daan pababa na. At kaya ka namin inimbita dito upang iyong tanggapin ang katotohanan ito ng iyong buong puso. At uli, sa pananampalataya, makakamit ang buhay na walang hanggan. Basahin ko lamang po ang mga talatang binasa na natin kanina. Ano sabi dyan? Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kanan. Sinampalatayanan niya si Jesus. Sinampalatayanan niya si Jesus. Tignan mo, makasalanan. Di na nga yata nakahingi ng sorry sa mga pinagkasalaan niya. Pero tignan niyo po, pinangakuan ng langit. Why? Dahil ni Jesus. Dahil ni Jesus. Salamat po sa Panginoon. John 3:16, upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Verse John 5:13. Meron kayong buhay na walang hanggan. Sino yung may buhay na walang hanggan? Ang mga nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Tingnan niyo po, ang Bible po ay nagkakaisa sa katotohanan ito. Efeso 2:8-9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya. Nangaligtas, pananampalataya, buhay na walang hanggan. Ano po, mga gawa, ito, napakalinaw nito. Meron po silang na-meet na isang bantay bilanggo. At sila inilabas at sinabi, mga Ginoo, si Apostol Pablo po ang tinanong, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Anong kinakailangan kong gawin? Nagtanong na mismo, napakalinaw, anong gagawin? Sasabi ba ako sa inyo? Susundin ko pa ang 10 utos? Anong gagawin ko? Anong sagot ni Pablo? At kanilang sinabi, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka ikaw at ang iyong sangbahayan. Mga kapatid, pinagdidiinan, pananampalataya kay Jesus, hindi pagkilala lang. Pananampalataya, pinagkakatiwalaan mo ng lubos sa buong puso mo na talagang si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo at binayaran niyang buong buo ang lahat ng kasalanan mo. Alam niyo kung bakit? Dahil nito. Nang kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at sinabi, narito, sino si Jesus? Sino si Jesus? Ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mga kaibigan, mga kapatid, kung sa mga oras na ito, ikaw ay mananampalataya sa Panginoong Hesus, bilang Panginoon mo, tagapagligtas, ito ang mangyayari. Dahil makasalanan, hindi tayo papasok sa langit hanggat ang kasalanan natin nananatili sa atin, kaya nga si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Pag nanampalataya ka sa Kanya, ang ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, actually mga kapatid, yung kasalanan mo Kanyang binayaran doon sa krus ng Kalbaryo, at sa pananampalataya mo sa Kanya, yung katwiran, kabutihan, kalinisan ni Jesus, ang babalot sa iyo. Ano po, mga kapatid, mga minamahal? Yan po. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa oras na ito, sana, mangyari din sa iyo ang nangyari sa kriminal na yan. Nakamit niya ang buhay na walang hanggan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, kakasamahin kita sa paraiso. Hindi purgatorio. Hindi tsakana. Hindi magpubaptize ka muna. Wala. At that moment, siya'y nanampalataya kay Jesus, pinangakuan siya ng langit na bayan. Kaya kaibigan, sa mga bisita namin, kung sa mga oras na ito, wala ka pang katiyakan, well, ito na. Pinangaral na sa iyo. Tanggapin mo ang katotohanan ito. At kaibigan, pinapangako ko sa iyo, sa liwanag ng salita ng Diyos, makakamit natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tayo pong lahat ito mungod pumikit. Let's pray.
Aming Diyos amang nasa langit, isang magandang umaga po, Panginoon. Maraming salamat po sa biyaya ng iyong mga katotohanan. At Lord, O God, inilalapit ko po sa inyo ang amin pong mga bisita, amin pong mga kaibigan, na sana po sa mga oras na ito, O Diyos, kayo po, Panginoon, ang kumilos sa puso po nila. Kayo po ang gumawa at kayo po ang mangusap. Habang tayo po'y nakatungot nakapikit, tayo po'y lumapit po sa Panginoon at manalangin at tawagin ko po ang ating pong pastor sa pagkakataong ito. Napakaliwanag po ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi na po ako magpapaliwanag sa inyo na hindi patiyak ang kaligtasan. Ngunit nais niyong maligtas ngayong umaga. Kayo po ay tumayo sa inyong kinauupuan bilang pagpapahayag unay sa Diyos na siya ay inyong tinatanggap ngayong umaga bilang inyong tagapagligtas. Meron po ba? Lord, salamat po. Naunawaan ko, kailangan ko si Jesus para sa kaligtasan ng aking kaluluwa. Lord, narito po ako. Inaanyahan kita sa aking puso. Sige po, meron ho bang tatayo? Meron ho ba? Amen? Yes. Amen? Yes. Amen. Amen. Some more. Very clear ang presentation. Ang desisyon po ay sa inyo. Pag tinanggihan nyo si Jesus, impyerno kayo. Pero pag tinanggap nyo siya, buhay na walang hanggan ang kanyang ipinapangako. Meron pa po ba? Meron pa po ba? Sige po. Ito po ay napakagandang pagkakataon para sa inyo. Meron pa po ba? Sa mga nakatayo, sabihin po ninyo ito sa inyong puso. Panginoon, salamat po sa iyo. Akin pong naunawaan ang inyong salita. Ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Tinatanggap kita sa aking puso na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan. Kaya't natitiyak ko na ang aking kasalanan ay pinatawad mo na at ngayon ako'y may buhay ng walang hanggan. At paglisan ko sa buhay na ito, alam ko po, Panginoon, ako'y paririyan sa iyo sa langit na bayan sapagkat ikaw ang nagligtas sa akin. Ito po'y aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.